Okay, so simulan po natin, no? Pwedeng ano na yung aking first slide. So, in-start po natin ang isang series, no? Take a breather, parang pahipahinga din pag may time. Okay, so relax, take a break, 'di ba? So, with the subtitle, How to Live in God's Power on a Daily Basis. Parang ano lang yan parang experiencing God on a daily basis. No, parang ganun ang pinag-uusapan natin so that we can avoid, mga kapatid, yung tinatawag na burnout. 'Di ba? Yung ma-over-stress tayo, baka mag-pass out tayo at mag-pass away na tayo. Okay? So, manalangin po muna tayo para medyo nakafocus na yung ating attention sa Word of God. Okay? So, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, we thank you for your presence that is here in this place, Lord God, continually touching us, continually refreshing us, continually meeting us, Lord God, at the point of our needs. Panginoon, di ko po alam kung ano yung pangangailangan ng bawat isa sa amin, pero alam po namin na kayo po ay omniscient God who knows everything, Lord God. You know, Lord God, our temporal needs as well as our spiritual needs, maging yung aming mga emotional needs. At naniniwala po ko na sa umagang ito ay naririto po ang inyong presensya kasama po namin, Lord God. At salamat po na sa aming pag-worship, Lord, minute po ninyo kami sa aming pag-worship, naramdaman po namin ang inyong presence. At sa aming pagbibigay naman, Panginoon, salamat po na dinideclare po namin sa aming mga buhay na kayo po ang aming Jehovah Jireh, the Lord who provides for all our needs. At sa aming pakikinig naman ng inyong salita, Lord God, ay dinidiscern po namin, Lord God, what is your perfect will, what is your plan, what is your purpose, Lord God, sa aming mga buhay. At hindi lang yon, kundi para kami po ay ma-refresh, ma-edify, ma-encourage, O God, ng inyong makapangyarihang salita. Dinideclare po namin ng Hebrews 4:12 that your word, O God, is powerful, Lord God. At dahil ito po ay powerful, Panginoon, ito po ay able to meet, Lord God, and Lord, ipunan, Panginoon, ang anumang aming pangangailangan sa umagang ito. Maraming salamat po at lukuban po ninyo kami ng inyong banal na spirito, and Lord, dinideclare ko rin for you to cover us with the blood of your Son, Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Posible ba yun? Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Posible ba yan, mga kapatid, na we will experience God's power on a daily basis? Posible ba yan? No? Kasi parang ang nangyayari kasi minsan, we expect God to meet us on Sundays. We expect God to meet us dun sa ating mga spiritual activities, but not on ordinary days. Di ba? Kaya gusto kong pag-usapan natin sa umagang ito, mga kapatid, as part of our series, no, etong topic na to. Finding God in the ordinary. Okay, finding God in the ordinary. Anong ibig sabihin niyan? When you say ordinary, what comes to mind? What comes to mind? Ordinary. Parang boring, di ba? Hohum, di ba? Parang ganon. So when you say ordinary, parang boring. Yung day-to-day routines na tinatawag. Common. Di ba? The non-special. So, yun yung ating, yun yung nalalagay or dumarating dun sa ating mga kaisipan kapag sinabi nating ordinary.
Kasi parang we classify Di ba? Parang kinakategorize natin yung buhay natin, spiritual versus the secular. Di ba? The sacred versus the mundane na tinatawag. Mundane yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Di ba? At sabi ko nga sa inyo kanina, ina-expect natin to find God or meet God or experience God dun sa mga spiritual activities. Like this, Sunday. Tama? That's why sinasabi natin, we attend church on Sunday. Pati nga yung definition natin ng church, naging shallow siya. Diba? So, kapag sinabi mong mag-church ako, anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo lang sabihin nun, simply speaking, pupunta ka dun sa isang venue to attend church. Pero nakakalimutan natin, yung idea ng church, na pag sinabi mong church, tayo yun. Alright? Amen? Tayo yung church, the called out ones, yung mga tinawag ng Panginoon. Di ba? Tayo yung mga chosen ones, mga pinili ng Panginoon. So we separate the sacred, di ba, versus the secular. So sabi ko nga sa inyo, ina-expect natin to meet God or to find God or to experience God dun sa mga spiritual activities like worship, prayer, Bible studies, at kung ano pa yung mga spiritual activities natin. Di ba? But we don't expect Him to show up. Okay, eto na po yon. We don't expect Him to show up, mga kapatid, dun sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, yung ating daily routines of life. Kaya, ang nangyayari, yung ating daily living, mga kapatid, eto ay nagiging boring. In other words, ang ibig ko lang sabihin dito, mga kapatid, after ng Sunday, paglabas natin doon sa tinatawag nating church, quote-unquote, iniiwan na natin doon ang Diyos. Tapos na yung ating meeting with God. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi yun ang dinidesire or pinakagusto ng Panginoon. God wants us to experience Him on a daily basis. Kahit dun sa mga tinatawag nating mundane. We can expect to meet God dun sa ating workplace, sa ating bahay, sa inyong campus, di ba? Or kung saan man kayo naroon on a daily basis. Pwede mong i-meet ang God kung ikaw ay maglalagay lamang ng isang awareness doon sa buhay mo about the presence of God. So, let me start, mga kapatid, by parang with this etong proposition na to, na just parang pag-isipan lang ninyo etong statement na to. Pag-isipan ninyo at tingnan ninyo if it will parang affect or it would make a difference dun sa inyong everyday living. Okay? Kasi pinag-uusapan natin yan, finding God in the ordinary. What if we were to live as if God were present in every place, in all situations, always seeking our good and His glory? What if? Try to understand the statement. Diba? Medyo namnamin ninyo at bulay-bulayan ninyo at intindihin ninyo yung ibig niyang sabihin. What if? Paano kung? Diba? What if, sabi niya, we were to live as if God were present? Ibig sabihin, nandyan siya sa lahat ng lugar saan ka man magpunta at sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Present ang God. So, not just, ibig sabihin mga kapatid, not just on Bible studies, not just on worship service, not just on prayer meetings, but also
kahit doon sa panonood mo, kasama yung kaibigan mo, doon sa leisure time mo, kasama ang yung family, doon sa workplace mo, diba, kahit medyo naiinis ka, doon sa boss mo, come to think of it na nandyan ang Panginoon. Would you think, kapag ganon, no, kapag ganon ang mindset or kapag ganon ang kaisipan ng isang Kristiyano, medyo magkakaroon kaya ng kaibahan, no, yung kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. What do you think? Ano man ang nararamdaman mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, ano man ang kinakaharap mo, masaya ka man, malungkot ka man, nag-aalinlangan ka man, may sakit ka man na nararamdaman, nandyan ang Diyos. Present siya. Although hindi naman niya ipinangako yung life of ease and comfort. Ang ibig lang sabihin nun, nandyan ang Panginoon. He feels what you feels. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo at nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Would that parang make a difference dun sa iyong buhay, kapatid? What do you think? Pero, totoo nga ba? So, etong idea na to, I believe, it will parang revolutionize Di ba? Parang talagang magkakaroon ng impact dun sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Imagine, nagluluto ka o ginagawa mo yung everyday household chores mo at nandun sa mind mo, meron kang consciousness at meron kang awareness na present ang God. Lord, nandito po kayo. Sinasamahan niyo ako. Kasama niyo ako. Pero, totoo nga ba yun? Ano yung truth? Is God interested only in the spiritual? Is He also interested dun sa secular or yung mundane? Diba? Kasi, mga kapatid, etong proposition ko, mawawalan ng effect or mawawalan ng visa, manunullify, kung hindi naman talaga totoo na present ang Diyos, okay, present ang Diyos sa lahat ng lugar at sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon ng ating buhay. Di ba? Kasi, ang mangyayari nun, God is only interested dun sa spiritual, ibig sabihin, nag-show up lamang ang God kapag tayo nag-worship, kapag tayo nagpe-pray, kapag tayo nagba-Bible study, and etc., etc. Pero when it comes dun sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, don't expect God to show up. What do you think? Is God present at all times, at all situations dun sa ating buhay? O dun lang sa, interesado lang talaga siya dun sa mga spiritual activities natin? Ano, medyo nag-iisip na tayo, no? So, ano yung sinasabi ng Word of God? Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito sa proposition na to, na what if we were to live as if God were present in every place, in all situations, seeking our good, always seeking our good and His glory. So let's look Psalm 139, verse 7 hanggang 12. Okay? Ang sabi niya, actually, itong Psalm 139 na to, napakagandang chapter, di ba? Dito rin binanggit yung, I am fearfully and wonderfully made. Di ba? So, dyan din binanggit yun. So, sabi niya, doon sa verse 7, verse 7, sabi ni King David, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Di ba? If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are also there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me and your strength will support me. So,
kapatid, saan ka pwedeng pumunta na wala ang Diyos? Di ba, merong mga preacher, merong mga parang mga nagtuturo, di ba, na sinasabing, God's not everywhere. Meron kayong mga parang maririnig na ganon. Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos, kahit saan ka pumunta, nandoon ang Panginoon. Hindi siya yung Diyos na nakilala natin na, di ba, kapag pwede kang magtago, ang gagawin mo, ay, nakatingin sa akin si D.I. Ay, nakatingin sa akin si Pon. Anong gagawin mo? Baliktarin mo lang, di ba? Okay? Ganun ang ginagawa natin dati. Ayan, hindi na niya ako nakikita. Pero hindi yun ang Diyos na pinag-uusapan natin dito. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung all-knowing, all-everywhere God. So mga kapatid, pwedeng pakitanong ang katabi, saan ka pwedeng magtago na hindi ka makikita ng Diyos? Sa asawa mo, pwede kang magtago, di ba? Pwede kang magtago sa asawa mo. Sa pastor mo, pwede kang magtago, di ba? O sa brothers mo and sisters mo, pwede kang magtago. Di ba? Pero, pagdating sa Diyos, saang lugar ka kaya pwedeng pumunta na hindi kanya makikita at pwede kang magtago? Ang linaw na lang sinabi ni David na kahit saan siya pumunta, nandoon ang Diyos. Sabi niya in verse 11, I could ask, sabi niya, the darkness to hide me. Parang yung kadiliman na ikubli siya or lambungan siya. Sabi niya, to guide me, to hide me, and the light around me to become night. But, verse 12, even in darkness, I cannot hide from you. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, nandoon ang Panginoon. Ang problema lang natin, mga kapatid, is we are not bringing an awareness o yung tinatawag nating consciousness dun sa presence ng Panginoon na kahit nasaan tayo, nandun ang Panginoong Diyos. Tama? Tama ba yun? So, dito po, pumapasok yung idea about God's omnipresence. Okay? God's omnipresence means that God is present in all His fullness at all times and at all places. So kapag naintindihan natin yan, na God is present in all His fullness at all times and all places, meron tayong conscious yung awareness about the presence of God, medyo magiging iba yung ating pananaw sa buhay at medyo magiging iba yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Kapag medyo nagagalit ka, di ba, just bring the awareness. Tawag nila dito is practicing the presence of God. Di ba, na kahit saan ka pumunta, Lord, alam ko na kasama kita. Di ba? May exam ka. Di ba? May exam ka. Sasabihin mo sa sarili mo, Lord, salamat po, nakasama ko kayo. Kayo yung magbibigay sa akin ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, at kayo yung magbabalik dun sa aking alaala ng mga bagay na aking pinag-aralan. O haharap ka dun sa boss mo, Panginoon, salamat po, hindi ako matatakot dahil kayo yung magbibigay sa akin ng courage, kayo yung magbibigay sa akin ng strength. Amen? Naintindihan niyo yung point? Di ba? You bring parang yung awareness nga na nandyan lang ang Panginoon. Nakikita ka niya, kasama mo siya.
At yun po ay tumutukoy dun sa omnipresence of God. So kapag naintindihan natin to mga kapatid, the omnipresence of God, tatanggalin na natin yung ibang mga bagay dun sa buhay natin na magsa-separate nung spiritual at saka nung secular. Matthew 28 verse 20, ano sabi ng Panginoon? Pwede po natin sabay-sabay basahin. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Comforting ba yung promise na yon? I am with you always, even to the end of days. Para kasi minsan, di ba, parang medyo lumalabo sa ating isipan, sa ating mga puso, yung mga pangakong ito ng Panginoon, lalo na pag dumarating dun sa punto ng ating buhay na medyo meron tayong mga kahirapan o yung meron tayong mga sufferings na pinagdadaanan. So, nagda-doubt tayo dun sa presence ng Panginoon. Lord, talaga nga bang nandyan ka? Pero, malinaw na yung sabi ng Panginoon, no, I am with you always, even to the end of the age. Hebrews chapter 13, verse 5, because God has said, anong sabi niya? God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Totoo ba yan? So kahit saan ka pumunta, nandun ang Panginoon, kahit sa Mindanao, kahit mapunta ka ng Mama Sapano, pumunta ka ng Dubai, ng Iraq, ng Qatar, nandun ang Panginoon. Pag sumakay ka ng eroplano, di ba, at nagpunta ka ng Korea, halimbawa, pumunta ka ng Korea, iniwan mo na ang Diyos dito sa Pilipinas. At pagdating siguro dun sa Korea, iba na yung Diyos mo. Pwede ba yun? Hindi, di ba? So sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, lagi nating kasama ang Panginoon. So understanding, mga kapatid, of this truth, medyo mag-iiba nga. At tatanggalin na natin yung tinatawag na demarcation line na nilalagay natin between the sacred and secular. Di ba? Kaya nga sinasabi, sa NATO, merong separation yung church at saka yung state. Parang inihiwalay nila yung religious and non-religious. Spiritual, secular. No? So understanding of God's omnipresence, mga kapatid, naintindihan natin ngayon, nandun doon sa isipan natin na kahit saan tayo pumunta, ano man ang ginagawa natin, kasama natin ang Panginoon. Amen ba yun? Nandiyan pa po kayo? Okay. So, ang God, makikita natin siya, o inire-reveal niya ang kanyang sarili, number one, sa pamagitan ng kanyang creation. Okay? So, paglabas mo, kung meron kang hardin at namumulaklak na yung anong tawag dito, yung mga halaman, no, that is a revelation of God. Kaya dapat kang magpasalamat, diba? Pitasin mo, amuyin mo yung bulaklak, magpasalamat ka sa Panginoon. Okay? Sabi ng Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. So, yung beauty itself of God's creation, idinideclare na nandyan ang Panginoon. Nandyan ang Diyos. Naintindihan ba natin? Kailan yung huling araw na na-appreciate mo yung beauty ng flower? Di ba? Kailan yung pinakahuling pagkakataon na nagpasalamat ka sa Panginoon dahil merong puno at merong shade at nagbibigay ng hangin? Diba, minsan hindi na natin napapansin yan eh. Because parang masyado tayong nagmamadali. Okay, dun sa ating daily routines ng kadalasan ay work, school. Diba? Kaya minsan, mga kapatid, hindi na natin na-appreciate yung beauty of God's creation
at hindi na natin nakikita ang Diyos dun sa kanyang nilikha. Amen? So magpasalamat tayo sa Panginoon dun sa mga puno, sa mga bulaklak, etc. Sa hangin, diba? Sa sun, moon, stars, sa mga beaches. Ayan. Kasi you will find God in His creation. Pangalawa, you will find God in human beings. Why? Kasi ang mga human beings created yan in the image of God. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. No, yung tinatawag na human relationship, you would also find God. Okay? Ibig sabihin, ang mga tao, ginagamit yan ng Panginoon. May problema ka, minsan merong tao na ipapadala ang Diyos sa iyo at yun yung magbibigay ng encouragement sa iyo. So, yun ay isang pagkakataon, mga kapatid, na you will find God in human beings. Amen? Okay, and then, pangatlo, you will find God in His providence. No? In His providence. Yung mga ordinary routines, o yung daily routines ng ating buhay. Romans chapter 8, verse 28, ano yung sabi? And we know that sa lahat, sa anong things? In all things. Diba? Not just spiritual things. Okay? In all things. Sabi niya, we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, akala natin, boring, akala natin, di ba? Minsan nagtatanong tayo dun sa daily routines ng ating buhay, Panginoon, parang napaka-boring ng buhay ko. Parang as if, di ba, as if wala ang Diyos, hindi siya present, at wala siyang ginagawa sa ating mga buhay. Kasi para kasing yung utak natin, no, yung andar ng utak natin masyadong na-focus na ang Diyos kumikilos lamang dun sa mga tinatawag nating extraordinary or mga supernatural. Kagaya ng experience ni Moses, burning bush. Di ba? Alam niyo yung burning bush? Yung nasusunog na, hoy, pag mga ganung experience, ay, nandiyan ang Diyos. O kaya yung transfiguration ni Jesus, natatanda niyo yan? Yung nagbagong anyo. Nandun si Peter, James, and John. Tama ba ako? Nasaksihan nila yung transfiguration of Jesus Christ na nakikipag-usap siya kay Elijah. Sino pa yung isa? Elijah and Moses. Tama ba? So, yun yung transfiguration. So, dun sa mga ganong pagkakataon, o yung mga siguro, mga mighty healings at saka ano, sinasabi natin na present ang God. God is working. Pero pagdating dun sa mga tinatawag nating hindi extraordinary, hindi supernatural, yung natural at saka ordinary, sinasabi natin hindi present ang God. Pero tandaan natin, no, si Jesus Christ, nakipaglaro siya dun sa mga bata. Bueno, natatandaan nyo nung sinasaway ng mga disciples, yung mga bata na lumapit sa Kanya. Si Jesus Christ, kasama rin siya na kumain ng Kanyang mga alagad, ng mga disciples. Mga ano yun, mundane. Day to day. Diba? Ano ulam nila? Tilapia siguro, no? Okay. So, pinapakita lang noon, mga kapatid, na dun sa mga daily routines ng ating buhay, if we will just parang magiging aware lang tayo, nandun si Lord. Nandun si God. Kumikilos. Sa workplace mo, di ba? Sa workplace, kung saan ka nag-work. Amen? Kung saan ka nag-work, kung nasa, ano ka man, nasa call center, di ba? Huwag mong iwanan.
Actually, hindi mo naman talaga pwedeng iwanan eh. Kaya lang wala yung awareness. Naintindihan niyo ako? Wala lang yung awareness na, ay, dito sa workplace, diskarte ko na to. Wala si Lord dito. Sa church lang andun si Lord. Nandyan siya. Sa campus, di ba, sa school, nandyan din siya. At mayroong mga pagkakataon, mga kapatid, mga estudyante, na merong inilalapit sa iyo ang Diyos na kapwa mo estudyante. Hindi aksidente na lalapit sa iyo yun. Sasabihin niya, alam mo, may problema ako sa magulang ko. Gusto ko na nga maglayas eh. Meron kayong mga ganang experience? O kaya, estudyante ninyo, kung kayo teacher. Di ba? We call that God providence. No? Yung providence, ibig sabihin, pinag-mimit kayo ng Panginoon. God-appointed time and people. Diba? So, yun po ay God's providence. Hindi lang natin minsan nadidiscern. Naintindihan po ninyo ako, mga kapatid? Okay? Sa workplace, di ba? Even sa house, sa campus, o kung nasaan ka man, nandiyan yung you will find God in His providence. Okay? So, lastly, let me introduce ito sa inyo, itong Latin phrase na coram Deo. Coram Deo means in the face of God. No, kasi yung coram, taken from the Latin word cora, parang ito yung parang pinaka-pupil. No? Pupil of the eye. Okay? So literally, ang ibig sabihin niyan, coram Deo, in the face of God. Parang, alam mo yun, laging nakatingin sa iyo ang Diyos. Okay? Lagi siyang nandyan, nakamatsyag sa iyo. So, coram Deo means living in the presence of God under the authority of God to the glory of God. That's coram Deo. So, kapag narinig niyo yan, coram Deo, ibig sabihin, in the face of God or in the presence of God. Hindi nawawala yung presence of God. Amen? Amen ba? So, with that, mga kapatid, ma-appreciate natin ngayon yung beauty ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Knowing God is present. Amen? God is present at all times, at all situations. So ito po yung ating conclusion, ending. Pwedeng sabay-sabay nating basahin. Every day is a gift, and our Maker offers to share all these moments with us. So knowing that God is present, mga kapatid, no, yung araw na yon, hindi siya magiging umaga na naman. Pasok na naman sa trabaho. Di ba? Kakaumay. Di ba? Tulog na lang. Hindi ganon. You will get excited pag gising mo, Lord, thank you, ginising mo pa ako. Buhay pa ako. This means na meron kang panibagong sorpresa na nakalaan para sa akin sa araw na ito. That makes the day exciting. Amen ba yan, mga kapatid? Meron kang plan, meron kang purpose para sa akin sa araw na ito. Salamat dun sa mga taong makakaharap ko. At maraming salamat dahil bibigyan mo ako ng pagkakataon na ma-share yung pag-ibig mo dun sa mga makakaharap ko sa araw na ito. Amen ba yun? So it would really make a difference dun sa ating buhay. Hindi lang on Sundays natin minimit ang God, kundi on a daily basis. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Pwedeng pakibalik dun sa pangatlong slide. Pangatlo. So ko lang pang ibalik dun sa pangatlong slide, yung sa proposition. What if we were to live as if God were present in every place, in all situations, always seeking our good and His glory. So, mag-stay po kayo dyan sa proposition na yan, namnamin ninyo,
bulay-bulayan ninyo at sabihin ninyo sa inyong sarili na, God, sorry, dahil akala ko tuwing Sunday lang kita minimit sa loob lamang ng church. Hindi pala. Kasama pala kita dun sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. So bring an awareness dun sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, na ano man ang inyong ginagawa, it's coram Deo. God is present or in the face of God. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po na kayo po ay present, God. Nilalagay namin sa aming mga puso at sa aming isipan yung awareness na yon that you are omnipresent God. Lagi po kayong nandyan. Lagi po namin kayong kasama. Hindi lang kami nagiging aware, O God, dahil nakatuon, nakafocus kami dun sa ibang bagay o dun sa aming mga ginagawa. And we forget. Nakakalimutan po namin. Nandyan nga pala kayo. Pero sa araw pong ito, Panginoon, Lord, kami po ay mabubuhay dun sa conscious and constant awareness, Lord God, na you are present at all times, in all situations ng aming mga buhay, whether bad or good, whether blessing or sickness, Lord, whether suffering or comfort, you are present, O God. At yun po yung magbibigay sa amin ng strength. Yun po yung magbibigay sa amin ng lakas, ng tibay, ng loob, ng damdamin, Panginoon, na anuman yung aming kakaharapin, we can always declare the victory, and we can always declare that we are more than conquerors, Lord God, because of you. Because you are with us. Because you never leave us, nor forsake us, Lord God. Ayan po ninyong sa umagang ito, maramdaman ng bawat isa yung truth na to about your presence, Lord God. Lord, touch our hearts, Lord. Mangusap po kayo sa aming mga puso sa umagang ito. Magpaalala po kayo sa amin, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Can we just worship the Lord? Pwede po natin siyang i-worship sa oras na ito. Magpasalamat tayo sa Kanya. Let us be aware of God's presence sa ating mga buhay. Magpasalamat tayo na kasama natin ang presence ng Panginoon at hindi natin siya iiwan sa lugar na ito. Kasama natin siya hanggang sa ating pag-uwi, sa ating pamamasyal, sa ating pagtulog, sa ating paghalakhak. Lagi natin siyang kasama. Thank you, God. Thank you, Father God. We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon.